Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga masusugid nating tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtambay sa ating munting sulok ng sining. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hitik sa emosyon, sakripisyo at pag-ibig. Nais naming ipabatid ng kwentong to ay iinog sa buhay ng ating bida at ang kanyang pakikipagsapalaran sa pagpapalaki sa kanyang triplets. Tunghayan natin kung paano ang isang gabi ng pagkakamali ay magbubunga ng tatlong anghel na magiging lakas niya sa gitna ng unos. Sa mundong ginagalawan ni Victoria, ang bawat hakbang dapat ay kalkulado. Ang bawat salita dapat ay matamis at ang bawat pagkakamali ay tinuturing na isang malaking kasalanan. Pinanganak siya sa gitna ng pilak at ginto, sa ilalim ng apelidong Monteclaro, isang pangalang kasing tibay ng bakal at kasing yaman ng kasaysayan ng kanilang probinsya. Para sa marami, siya ang Diamond of the Monteclaros, ang tayong anak ng makapangyarihang si Don Severino Monteclaro. Ngunit sa likod ng mga dambuhalang pintuan ng kanilang mansyon, ang brilyanteng to'y unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng mga ekspektasyon. Siya ay isang ibon sa gintong lungsod na walang karapatang lumipad sa labas ng bakod. Isang pagkakamali lang at ang dangal na iningatan ng kanyang ama sa loob na ilang dekada ay maglalaho na parang bula. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Sa isang gabing puno ng pangako ng kalayaan, ang lahat ng kanyang pinakaiingatan ay gumuho. Ang tahimik at masunuring si Victoria nahulog sa isang patibong na hindi niya inaasahan. Sa bisig na isang estrangherong tanging marka ng dragon lamang ang alaala. Dito magsisimula ang pagbagsak ng isang prinsesa at ang masakit na paglalakbay ng isang babaeng itinapon ng sariling dugo. Ang sikat ng araw tumatagos sa malalaking bintana ng Monteclaro Manor. Ngunit kahit ang init nito hindi kayang tunawin ang ginaw na nararamdaman ni Victoria Isabel Monteclaro. Ngayong araw ang kanyang kolehiyo graduation, isang milestone na dapat sana'y puno ng kagalakan, ngunit para sa kanya isa lamang tong checklist na natapos niya para sa kanyang ama. Victoria, ayusin mong tayo mo. Maraming kamerang kukuha sa atin mamaya. Remember, you carry the name of a statesman. Malamig na utos si Don Severino habang inaayos ang kanyang mamahaling suit sa harap ng salamin. Opo, Papa, mahinhin niyang sagot. Ang kanyang tinig halos pabulong, isang nakasanayang gawi ng isang dalagang hindi kailanman pinahintulutan na magtaas ng boses. Matapos ang seremonya kung saan siya ay nagtapos bilang summa cum laude, isang pagkakataon ng kumatok. Si Celestine, ang sa isang kaibigang pinahihintulutan ng kanyang mga magulang dahil anak ito ng isang sikat na negosyante ay lumapit sa kanya. Tori, pinayagan ako ni Mommy mag-blowout sa isang private restaurant. Please, sumama ka na. Graduation naman natin eh. Pagsusuma mo nito. Dahil kilala ang pamilya ni Celestine, hindi nakatanggi ang kanyang ama. Be home by 10 p.m. Victoria. No excuses. Ang huling bini nito bago siya sumakay sa sasakyan ni Celestine. Ngunit ang hapunan na akala niya ay payapa, naging simula ng isang bangungot. Matapos ang pagkain, sa halip na ihatid siya pa uwi, dinala siya ng grupo sa Vortex, ang pinaka-eksklusibong underground club sa syudad. Celestine, kailangan ko nang umuwi. Papa will kill me. Kinakabahang sabi ni Victoria habang pilit na humihimlay sa ingay at usok ng lugar. Sandali lang tayo, Tori. Just one drink to celebrate our freedom. Hindi marunong tumanggi si Victoria. Hindi siya sanay sa mundo ng alak at wild na musika. Pinilit siyang uminom na isang basong cocktail na may matapang na halo. Isang baso, dalawa, hanggang sa uminog ang paligid. Ang kanyang pandamay naging manhid at ang takot sa kanyang ama na palitan na isang kakaibang init at kalituhan. Sa gitna ng kalasingan, nawala sa kanyang paningin si Celestine. Ang tanging naalala niya ay ang pagpasok sa isang VIP suite dahil hindi niya nakayang tumayo. Doon, sinilubong siya ng isang bulto ng lalaki. Di niya makita ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit amoy nito ang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng alak at sigarilyo. Ang bawat haplos ng lalaki tila apoy na tumutusok sa kanyang pagiging inosente. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ang masunuring si Victoria ay panandali ang nakalimot sa mundo. Ang mga labi ng lalaki mariing lumapat sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat habang ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa kanyang bawat kurba. Sa gabing yon,
Sa loob ng marangyang silid na iyon, sinuko niya ang tanging bagay na itinatago niya para sa kanyang magiging asawa. Ang bawat ungol at ang bawat galaw, puno ng tensyon at pagnanasa. Isang intimate na sayaw ng dalawang estranghero sa gitna ng kadiliman. Nagising si Victoria bago magbukang liwayway. Masakit ang kanyang ulo at tila nadudurog ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita ang lalaking katabi niya. Nakadapa ito at natutulog pa. Ang tanging nakita niya sa likod nito, sa gitna ng papasikat na liwanag, ay ang isang malaking tattoo ng dragon na tila bumabalot sa buong likuran nito. Sa takot at pagkataranta, mabilis siyang nagbihis at tumakas. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ng isang malakas sa sampal mula sa kanyang ama. Ang galit ni Don Severino ay yumanig sa buong bahay. Simula noon, naging bilanggo siya ng sariling tahanan. Walang cellphone, walang internet, at walang komunikasyon sa labas. Isang buwan ang lumipas, isang umaga, habang nasa hapagkainan, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Victoria. Tumakbo siya sa banyo at nagsuka. Ang kanyang ina na laging nakamasid ay agad na naghinala. Isang pregnancy test ang pilit na ipinagawa sa kanya. 2 guhit, isang hatol. "Walang hiya kang bata ka?" Sigaw ni Don Severino, sabay muling sampal sa kanya na nagpabagsak sa kanya sa sahig. "Pinagkatiwalaan kita. Ang dangal ng pamilyang ito dinungisan mo. Isa kang Monteclaro pero napagkapaba ka sa isang hamak na lalaking hindi mo man lang kilala." "Papa, patawad po," hikbi ni Victoria habang nakaluhod. "Wala akong anak na ganito. Layas! Umalis ka sa pamamahay na to bago pa malaman ng media at ng buong probinsya ang kahihiyang dinala mo. Hinding-hindi mo nagagamitin ang apelidong Monteclaro simula sa araw na to." Walang nagawa ang kanyang ina kundi umiyak sa isang tabi. Bitbit ang kanyang bag na naglalaman ng kakaunting damit at lahat ng kanyang naipong pera mula sa kanyang mga allowance, lumabas si Victoria sa malaking gate ng kanilang mansyon sa gitna ng ulan. Wala siyang matutuluyan, walang pamilya at may daladalang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang imahe ng dragon sa likod ng lalaking iyon, ang tanging bakas ng gabing nagpabago sa kanyang tadhana. 5 taon ang mabilis na lumipas at ang dating prinsesa ng mga Monteclaro na si Victoria malayo na sa malambot na kama. Mamahaling pabango at malamig na aircon ang kanilang mansyon. Ngayon ang kanyang mga kamay na dati porselana sa kinis, balot na ng itim na grasa, langis at mga kalyong marka ng pagsisikap. Sa isang talyer, sa medyo liblib na bayan sa Laguna, abala si Victoria sa ilalim ng isang lumang SUV. Hawak ang isang wrench, mariin niyang hinihigpitan ng mga tornilyo ng suspension habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Humahalo sa itim na dumi sa kanyang pisngi. Dito siya nakahanap ng kalinga matapos siyang itakwil ng sariling ama. Ang may-ari ng talyer na si Mang Domeng ang tumulong sa kanya nung siya'y buntis pa at halos wala nang matutuluyan. Tinuruan siya nito ng bawat tornilyo at bawat piston ng mga sasakyan hanggang sa maging isa siya sa pinaka-maaasahang mekaniko sa lugar. "Victoria, yung puting van sa labas, tapos na bang brake pads niyan? Kukunin na raw ni Aling Nena." Sigaw ni Mang Domeng wala sa opisina habang nag-aayos ng mga resibo. "Sandali lang ho, Mang Domeng. Hinihigpitan ko lang ho itong huling bolt. Matatapos na to," tugon ni Victoria. Ang boses niya mas matatag na ngayon. May otoridad at tapang na malayo sa mahinhing dalaga na laging yumuyuko sa harap ng kanyang ama noon. Habang nagpupunas ng kamay gamit ng isang basahang puno ng itim na langis, isang pamilyar na tunog ng tawanan at takbuhan ang narinig niya mula sa maliit na quarter sa likod ng talyer. Otomatikong nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pagod biglang napalitan ng isang matamis at busilak ng ngiti. "Mama! Mama! Si Sol ayaw mamigay ng biskwit!" Sumbong na isang maliit na tinig. 3 batang babae, magkakamukhang magkakamukha at tila mga munting anghel na naligaw sa maduming talyer, ang sabay-sabay na tumakbo patungo sa kanya. Sila ang kanyang triplets, sina Luna, Sol at Cielo. 5 taong gulang na ang mga ito at bagamat simple lang kanilang buhay, punong-puno naman to ng pagmamahal. "Di ko naman ipinagdadamot, Luna,"
Sabi ni Mama, share-share tayo, pero mas marami lang talagang nakain yung bibig ko. Katwiran ni Sol, ang pinaka-makulit sa tatlo. Habang may bahid pa ng chocolate sa gilid ng labi. Hay nako, Sol Isabel. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong mag-aaway sa harap ng pagkain? Sabi ni Victoria habang isa-isa silang kinakarga at hinahalikan sa noo kahit pa madungis ang kanyang damit. Shelo, bakit ang tahimik mo yata? Si Shelo, ang pinaka-malambing at mahilig magpinta, ay nakayakap lang sa binti ni Victoria. Mama, can we go to the mall today? You said if I finish my homework, we can eat ice cream. Napatigil si Victoria. Linggo nga pala. Sige, dahil nagiging mabubuti kayong bata ngayong linggo, magbibihis si Mama at pupunta tayo sa mall sa Kabayanan. Pero promise me, hindi kayo lalayo sa akin, ha? Promise! Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Sa kabilang dako, sa loob ng isang marangyang opisina sa sentro ng Makati, isang lalaking nakatayo sa harap ng malaking bintana. Siya ay si Rafa Montenegro, ang CEO ng Montenegro Group of Companies. Matangkad, makisig at may mga matang tila nakakabasa ng iniisip ng iba. Sir, you have a meeting with the provincial developers in Laguna this afternoon. Paalala ng kanyang sekretary. Cancel the board meeting for an hour. I want to clear my head. Mag-drive muna ako sa labas. Malamig niyang sagot. Pagdating sa mall sa Laguna, tila pista ang pakiramdam ng triplets. Hawak-hawak ni Victoria sa magkabilang kamay sina Luna at Sol, habang si Shelo naman ay nakakapit sa laylay ng kanyang t-shirt. Dahil sa dami ng tao, siksikan sa department store. Mama, look! Ang ganda ng malaking robot, turo ni Sol. Sandaling lumingon si Victoria para tingnan ang tinuturo ni Sol. At sa loob ng 5 segundong yon, bumitaw si Shelo dahil may nakita siyang isang makinang na display ng mga kulay na pagguhit sa kabilang shelf. Shelo! Shelo! Tawag ni Victoria na mapansing wala na ang bunso sa tabi niya. Luna, Sol, huwag kayong bibitaw! Shelo! Habang nagpapanik si Victoria, si Shelo naman naglalakad sa gitna ng maraming tao. Tila naliligaw na ngunit hindi pa rin naiyak. Nagpunta siya sa tapat ng isang escalator kung saan isang matangkad na lalaki ang pababa. Dahil sa liit ng bata, hindi niya napansin ang lalaking paparating at nabangga niya ang binti nito. Whoops! Muntik nang matumba ang bata, ngunit mabilis siyang nasalo ng malalaking kamay ng lalaki. Yumuko si Rafael Montenegro para tingnan ang batang nabangga niya. Napatigil siya. Parang tumigil ang mundo ni Rafael na makita ang mukha ng bata. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong at ang paraan ng pagtingin nito ay tila tumitingin siya sa sarili niyang salamin nung bata pa siya. Hey, are you okay little girl? Nasaan ang parents mo? Malambot na tanong ni Rafael. Isang tono na hindi kailanman narinig sa kanyang mga empleyado. I'm looking for my mama and my sisters, sagot na Shelo, hindi man lang natatakot sa striktong itsura ni Rafael. Tumingala ang bata, hinawakan ng kamay ni Rafael. Your hand is big, like a giant's hand. Isang kakaibang kurot sa puso ang nararamdaman ni Rafael. May kung anong koneksyon siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng 5 taon, wala siyang ibang iniisip, kundi ang babaeng nakasama niya sa Vortex Club at ngayon, sa harap ng batang to, tila bumabalik lahat ng emosyong yon. What's your name? Tanong ni Rafael. I'm Shelo, sagot ng bata. Bago pa man makasagot si Rafael, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran. Isang boses na kabisado ni Rafael kahit sa panaginip lang niya naririnig. Shelo, Diyos ko, salamat at nahanap kita. Napatayo si Rafael at dahan-dahang lumingon. Doon, nakatayo si Victoria, hawak ang 2 pang bata na kamukhang kamukha ni Shelo. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Nanigas sa kinilalagyan si Victoria habang mahigpit na nakahawak ang isang kamay ni Luna at Sol. Ang kanyang puso ay tumatambol ng napakabilis, tila isang kabayong nakakawala sa karera. Sa harap niya ay ang lalaking nakasalo kay Shelo, nagtataglay na isang aura na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na bigat sa dibdib na tila matagal niya nang naramdaman, ngunit hindi niya matukoy kung saan nagmula. Mama! Masayang sigaw ni Shelo at kumawala sa pagkakahawak ni Rafael para tumakbo patungo sa kanyang ina. Niyakap ng mahigpit ni Victoria ang anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa lalaking nakatayo pa rin sa harapan nila.
Shelo, wag mo na uling gagawin yan. Pinakaba mo naman si Mama. Pabulong niyang sabi, pero ang atensyon niya ay nasa estranghero pa rin. Dahan-dahang tumayo si Rafael ng tuwid. Pinagpagan niya ang kanyang suit. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi makali sa tatlong batang magkakamuka na nasa harap niya. Isang kakaibang kaba ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. 5 taon na siyang naghahanap sa babaeng nagmamay-ari ng gabing iyon. Pero dahil sa kalasingan at dilim, tanging anino at bango lamang nito ang natatandaan niya. Di niya nakilala ang babaeng nasa harap niya ngayon na nakasuot lamang ng simpleng t-shirt at pantalon, malayo sa ayos ng mga babaeng nakakasalamuhan niya sa mundo ng mga elite. Salamat po, sir. Pasensya na po sa abala. Masyadong malikot ang anak ko. Formal at may halong kaba na sabi ni Victoria. Iniwas niya ang kanyang tingin. Ayaw niyang makita ng lalaki ang kanyang muka ng matagal. May kung anong instingto ang nagtutulak sa kanya na lumayo. It is no trouble. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim, baritono at may otoridad na tila nakapagpapatigil ng oras. She is a smart kid, but you should be more careful. Maraming tao dito? Opo sir, salamat po ulit. Mabilis sa sagot ni Victoria. Luna, Sol, Shelo, tara na. Aalis na sayo. Paalis na sana si Victoria nang bigla magsalita si Sol, ang pinakamakulit sa triplets. Wait mama, he looks like the man in the picture. Halos malaglag ang buso ni Victoria. Sol, anong sinasabi mo? Tara na. Napakunot ang noo ni Rafael. Anong picture, little one? Tanong niya habang nakatingin kay Sol ng may interes. Yung king sa book ko? Mabilis na bawi ni Victoria sabay hila sa mga bata. Pasensya na ho sir, masyadong malawak ang imahinasyon ng mga anak ko. Pinanood ni Rafael ang pag-alis ng mag-iina. May kung ano sa babaeng yon, ang paraan ng kanyang paggalaw, ang kislap sa kanyang mga mata na tila may tinatagong malalim na lungkot at takot, at ang mga bata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pakiramdam niya may bahagi ng kanyang sarili ang sumama sa pag-alis ng mga ito. Sir Rafael, hinihintay na po kayo sa sasakyan. Tawag ng kanyang security guard na kadarating lamang. Follow them, utos ni Rafael. Ang kanyang mga mata nakapako pa rin sa likuran ni Victoria. Po, sir? I said follow that woman and her 3 kids. I want to know where they live. I want to know everything about them. Mariing sabi ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ang kanyang instingto bilang isang Montenegro ay nagsasabing huwag niyang hahayaang mawala ang mag-iinang yon sa kanyang paningin. Samantala, sa loob ng isang fast food chain, hindi mapakali si Victoria. Pinapakain niya ang triplets ng ice cream pero ang kanyang isip lumilipad. Bakit ganon? Ba't parang kilala ko ang boses niya? Bakit parang ang bigat ng tingin niya sa akin? Bulong niya sa sarili. Mama, are you okay? Why is your hand shaking? Tanong ni Luna, ang panganay na laging nakakapansin sa nararamdaman ng kanyang ina. Pilit na umiti si Victoria at hinawakan ang kamay ni Luna. Wala ito, anak. Napagod lang si Mama sa talyer. Sige na, ubusin niyo na yan at uuwi na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas. Hindi alam ni Victoria habang naglalakad sila papalabas ng mall, may isang itim na SUV ang tahimik na sumusunod sa kanila. Ang mundo na itinayo niya sa loob ng 5 taon sa Laguna ay nagsisimula ng pasukin ng isang bagyong hindi niya inaasahan. Sa loob ng SUV, tiningnan ni Rafael ang isang lumang litrato sa kanyang wallet. Isang mansyadong panyo na may bordang inisyal na VM na naiwan ng babae sa hotel room 5 taon na ang nakalilipas. Victoria Monteclaro, bulong niya sa hangin. Kung nasaan ka man, mahahanap din kita. Wala silang kamalay-malay na sa araw na yon, ang tadhana ay naglatag ng isang tulay para sa kanilang muling pagkikita. Kinabukasan, maagang binuksan ni Victoria ang talyer, ngunit sa likod ng bawat tunog ng bakal at amoy ng gasolina, hindi mawala sa kanyang isip ang lalaki sa mall. Ang titig nito ay tila ba isang multo na sumusunod sa kanya. Nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya maipaliwanag. Vicky, may magandang balita ako. Masayang bungad ni Marco, ang anak ni Mang Doming na nagtatrabaho sa Maynila bilang isang junior architect. Kakarating lang nito mula sa lungsod, bitbit ang ilang kahon ng pasalubong para sa triplets.
Oh Marco, ba't parang nanalo ka sa loto? Biro ni Victoria habang nagpupunas ng grease sa kanyang braso. Hindi ako, kundi ikaw. Alam ko namang sapat ang kinikita mo rito pero narinig ko sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, hiring sila ng personal assistant para sa main boss namin. Main office to sa Makati, Vicky. Ang sahod, halos triple ng kinikita mo rito sa isang buwan, plus benefits para sa mga bata. Paliwanag ni Marco habang hinihingal sa tuwa. Napatigil si Victoria. Personal assistant? Marco, mekaniko ako. Hindi ko alam ang mga gawaing opisina. Baka mapahiya lang ako doon. Vicky, summa cum laude ka ng batch natin. Nakalimutan mo na ba? Matalino ka, organisado at higit sa lahat. Kailangan mo ng mas malaking ipon para sa pag-aaral ng triplets. Pagtungtong nila ng grade school. Subukan mo lang. Ako magpapasa ng resume mo sa HR. Nag-alinlangan si Victoria. Ayaw niya nang bumalik sa Maynila. Ang Maynila para sa kanya ay lugar ng sakit at pangungutya at ng pamilyang nagtakwil sa kanya. Ngunit nang makita niya ang kanyang triplets na masayang naghahati sa isang pirasong tinapay, naisip niya ang kanilang kinabukasan. Gusto niyang bigyan ng mga anak niya ng buhay na higit pa sa amoy ng langis at dumi. Sige Marco, ipapasa kong resume ko. Pero anong pangalan ng kumpanya? Montenegro Group of Companies, sagot ni Marco. Hindi nag-react si Victoria. Ang pangalang Montenegro tunog mayaman. Pero dahil 5 taon na siyang naging invisible sa mundo ng mga elite, hindi niya agad naiugnay ito sa lalaki sa mall. Para sa kanya, isa lang tong pagkakataon para kumita ng malaki. Makalipas sa 1 linggo, lula na isang lumang bus, bumiyahe si Victoria patungong Makati. Nakasuot siya ng isang simpleng white blouse at itim na slacks. Ang tanging natitirang formal na damit sa kanyang aparador na kasya pa sa kanya. Kinakabahan siya, ngunit pilit niyang pinapatatag ang sarili. Para sa mga bata, Victoria, kayang-kaya mo to? Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa tapat na naglalakihang glass towers ng Montenegro Building. Maayos siyang tinanggap ng HR dahil sa kanyang credentials. Isang Monteclaro bagamat di niya ginagamit ang impluensya ng kanyang pangalan at ang kanyang kahangahangang scholastic record. Agad siyang napili para sa huling interview. Miss Victoria de Gracia, tawag ng secretary sa 40th floor. The CEO is ready to see you. Actually, he personally handpicked your resume for the shortlist. Nagulat si Victoria. Handpicked? Bakit siya pipiliin na isang CEO kung wala naman siyang karanasan sa pagiging PA? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking pintuan na gawa sa mahogany. Ang bawat hakbang niya tila bumibigat. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang isang malawak na opisina na abot tanaw ang buong skyline ng lungsod. Sa likod na isang malaking desk, nakatalikod na isang swivel chair. Good morning, sir. I am Victoria de Gracia, applying for the personal assistant position. Magalang niyang panimula. Dahan-dahan umikot ang upuan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Victoria na makita ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Siya ang lalaki sa mall, ang lalaking nakasalo kay Shelo. Si Rafael Montenegro ay nakatitig sa kanya ng may malamig ngunit mapanuring mga mata. May hawak itong ballpen at dahan-dahan pinatong kanyang mga kamay sa mesa. So, the mechanic from Laguna is also a summa cum laude, wika ni Rafael. Ang boses ay kasing lalim ng gabi. Small world, isn't it? Hindi makapagsalita si Victoria. Gusto niyang tumakbo papalabas. Ang kaba sa kanyang dibdib doble na ngayon. Paano siya nahanap ng lalaking ito? O ito ba ay isang malupit na biro ng tadhana? Sir, hindi ko po alam na kayo ang... Sit down, Victoria. Utos ni Rafael. Hindi ito pakiusap. I need an assistant who is tough, smart, and can handle pressure. Based on your background, you managed to raise 3 kids alone while you're working in a garage. That's the kind of grit I need here. Tinitigan ni Victoria si Rafael. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong nagtutulak sa kanya na tanggapin ang hamon. Ngunit sa kabilang banda natatakot siya. Bakit po ako, sir? Marami bang mas qualified kaysa sa akin? Matapang na tanong ni Victoria. Tumayo si Rafael, dahan-dahang lumapit sa kanya. Huminto ito sa tapat niya sapat na para maamoy ni Victoria ang pamilyar na pabango nito. Ang amoy na tila nanonood sa kanyang alaala mula sa isang gabing pilit niyang kinalimutan. Because I don't just hire employees, Victoria. I hire people who interest me.
Bulong ni Rafael habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. And you? You are very interesting. Hindi alam ni Victoria na ang pag-apply niya sa kumpanyang ito ay ang pagpasok niya sa lungga ng dragon. At sa bawat segundong magkakasama sila sa isang silid, unti-unti nababawasan ang distansya sa pagitan ng kanilang nakaraan at ng katotohanang matagal nang nakatago. Tanggap ang trabaho ngunit sa unang araw pa lamang ni Victoria sa Montenegro Group of Companies na pagtanto niya, hindi ballpen at scheduler ang pangunahing hawak niya. Sa halip mag-ayos ng mga corporate meeting, tila naging anino siya ni Rafael sa bawat aspeto ng buhay nito. Mula sa pinaka-personal na gamit hanggang sa pinakamaliit na detalye ng kanyang araw. Victoria, my coffee. 2 sugars, no cream. Exactly 75 degrees Celsius at ayoko ng paper cup. Gamitin mo ang ceramic mug sa private pantry ko. Utos ni Rafael habang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Naggit-ngit ang mga ngipin ni Victoria habang naglalakad patungo sa pantry. Personal assistant o personal maid? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang mukha ng kanyang triplets at ang tuition fee na kanilang kailangang bayaran, pilit niyang nilalamon ang kanyang pride. Pagbalik niya sa opisina, hindi pa siya nakakaalis sa tapat ng mesa nito, muling nagsalita si Rafael. I have a gala tonight. My tuxedo is in my penthouse. Go there. Make sure it's pressed and choose a tie that matches my mood. Something aggressive but subtle, sabi ni Rafael. Sabay abot na isang gold key card. Sir, hindi po ba trabaho na yun ang inyong house help? Lakas loob na tanong ni Victoria. Dahan-dahang tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila hinuhubaran ng pagkatao ni Victoria. I fired them this morning. I don't trust anyone in my private space except you apparently. At isa pa nakasulat sa kontrata mo, attend to the CEO's immediate needs. Is there a problem, Miss De Gracia? Wala po, sir. Sagot ni Victoria kahit ang totoo, gusto niya nang ihagis ang mainit na kape sa mukha ng lalaki. Sa penthouse ni Rafael, lalong naguluhan si Victoria. Ang lugar ay kasing lamig at kasing tigas ng puso ng may-ari nito. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango ni Rafael na humahalo sa bango ng mamahaling leather. Habang inaayos niya ang tuxedo nito sa walk-in closet, hindi niya sinasadyang mahulog ang isang itim na silk shirt mula sa hanger. Yumuko siya para pulutin to, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto ng kwarto. Inakala ni Victoria na hapon pa darating ang boss, ngunit naroon na si Rafael. Tinatanggal ang kanyang korbata, bakas ang pagod sa mukha. You're fast, puna ni Rafael habang papasok sa closet. Tinatapos ko lang po ito, sir. Aalis na rin po ako. Pagmamadali ni Victoria. Pilit na iniiling ang kanyang paningin. Ngunit dahil sa sobrang pagmamadali, muli siyang natisod sa gilid ng carpet. Bago pa siya tuluyan sumubsob sa sahig, isang malakas na braso ang umablot sa kanyang bewang. Napasandal si Victoria sa dibdib ni Rafael. Sa sobrang lapit nga nila, naramdaman niya ang init ng katawan nito at ang mabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Dahil sa pagkakahawak ni Rafael, bahagya, nalukot ang suot na shirt ng lalaki at doon sa siwang ng bahagyang nakabukas na botones sa bandang balikat at likod may nakita si Victoria. Isang bahagi ng itim na tinta, isang korba na tila ba buntot lamang ng isang hayop. Sir, nauutal na sabi ni Victoria, pilit na kumakawala. Stay still, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila ba isang haplos sa pandinig ni Victoria. Sa posisyong yon, tila siya may asawang naglalambingan sa gitna ng closet. Rafael's gaze dropped to Victoria's lips and for a split second, the cold CEO disappeared, replaced by the man from 5 years ago. The one who held her with the same intensity. You smell like vanilla and rain, bulong ni Rafael. Tila wala sa sarili na hinihinga ang bango ni Victoria. Pamilyar ang bango mo. Bakit pakiramdam ko matagal na kitang kilala? Biglang natauhan si Victoria. Mabilis siyang kumawala at lumayo na ilang hakbang. Kailangan ko na pong sunduin ang mga anak ko, sir. Tapos na po ang tuxedo ninyo. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Rafael. Patakbo siyang lumabas ng penthouse. Ang kanyang puso, tila sasabog na sa kaba.
Hindi niya alam ano ang mas nakakatakot, ang posibilidad na makilala siya ni Rafael o ang katotohanan na kahit lumipas ang 5 taon, ang haplos ng laking to ay meron pa ring kapangyarihan na pahintuin ang kanyang mundo. Habang nasa elevator, napahawak si Victoria sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Hindi po pwedeng siya ang ama ng triplets. Hindi. Ngunit ang imahe ng tinta sa likod nito ay patuloy na gumuguhit sa kanyang isipan. Ang dragon. Ang dragon na nakita niya 5 taon na ang nakalilipas ay tila dahan-dahan ang naglalabas ng apoy upang tupukin lahat ng pader na kanyang itinayo. Samantala sa loob ng closet, naiwan si Rafael na nakahawak sa kanyang batok. Tinititigan niya ang sarili sa salamin. Ang tattoo ng dragon sa kanyang likuran ay tila kumikirot. Victoria de Gracia, sino ka ba talaga? Bulong niya. Habang ang alaala ng gabing yun sa vortex ay muling naglaro sa kanyang isipan. Mas malinaw na kaysa noon. Ang pagod ay tila isang mabigat na pasanin na hindi na maalis-alis sa mga balikat ni Victoria. Halos 3 linggo na siyang nagpapalipat-lipat mula sa talyer sa Laguna, sa paaralan ng triplets at sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Madalas sa ating gabi na siyang nakakauwi at tanging aabutan niya ay ang mahimbing na tulog ng mga anak na hindi man lang niya na ipagtimpla ng gatas o na ikukwentuhan bago matulog. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga schedule ni Rafael para sa sunod na business trip sa Singapore, hindi niya na napigilan pa ang kanyang antok. Nakasubsob ang kanyang ulo sa mesa sa tapat mismo ng opisina ni Rafael. Nagising siya na maramdaman na isang mainit na tela na ipinatong sa kanyang balikat. Pag-angat ng kanyang tingin, bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Rafael. Hawak ang sariling coat na ipinatong sa kanya. You are exhausted, Victoria. Hindi na produktibo ang ganitong setup. Malamig na sabi ni Rafael, bagamat may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pasensya na po, sir. Masyado lang pong mahabang biyahe mula Laguna at I have a proposal. Putol ni Rafael sa kanyang paliwanag. Umupo ito sa gilid ng mesa, malapit sa kanya. I need you 24/7. My schedule is getting tighter, and I cannot have a PA who's half asleep during meetings because she spent 4 hours on a bus. Sir, hindi ko po pwedeng iwan ang mga anak ko. Mabilis sa sagot ni Victoria. I'm not asking you to leave them. Wika ni Rafael. Doon kayo titira sa penthouse ko. It has 4 bedrooms, a nursery, and a view of the city. Mas mapapadali ang trabaho mo dahil nandun ka na mismo sa tapat ng opisina ko. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Sir, titira kami sa bahay ninyo? Hindi po yata tama yun. Ano pong sasabihin ng ibang tao? At ang mga bata kailangan nilang paaralan doon. I already took care of that. Rafael said as he handed her a folder. That's a full scholarship for your triplets at St. Jude International Academy. It's the top private school in the country. Transportation, uniforms, books, all covered. All you have to do is to stay and be my full-time assistant. Napatitig si Victoria sa folder. St. Jude? Yun ang paaralan para lang sa mga anak ng bilyonaryo at politiko. Isang lugar na pangarap niya para sa kanyang mga anak, ngunit alam niyang di niya kailanman kayang bayaran sa pagtatrabaho sa talyer. Bakit niyo po ito ginagawa, sir? Tanong ni Victoria. Ang boses ay puno ng pagdududa. Masyado pong malaki ang alok niyo para sa isang assistant lang? Tumayo si Rafael at tumalikod. Tumingin sa malawak na ilaw ng Makati. Dahil ayokong mawala ka, Victoria. You are efficient at may kung ano sa mga anak mo na hindi ko may paliwanag. I want them to have the best. Naglalaban ang isip ni Victoria. Ang manatili sa penthouse ni Rafael ay parang pagpasok sa bibig ng leon. Mapapalapit ang lalaki sa triplets at bawat araw magiging isang panganib na baka malaman nito ang katotohanan. Ngunit ang maisip ang kinabukasan ni Luna, Sol at Cielo, ang pagkakataong makapag-aral sa pinakamagandang eskwelahan, lumunok siya ng laway. Sige po sir, tinatanggap ko ang alok ninyo, mahina niyang sabi. Makalipas ang 2 araw, bitbit ang kanilang mga gamit, pumasok ang mag-iina sa dambuhalang penthouse ni Rafael. Ang triplets hindi magkamayaw sa tuwa na makita ang malawak na sala at ang naglalakihang bintana. Mama, is this a palace? Are we princesses now? Tiri ni Sol habang tumatalon sa malambot na sofa. Sol, behave, baka makasira ka ng gamit. Saway ni Victoria pero ang totoo manghang-mangha rin siya sa luho ng paligid. Welcome home.
Isang baritonong boses ang narinig nila mula sa hagdanan. Pababa si Rafael, nakasuot lamang ng isang puting t-shirt at jogging pants. Isang itsura na bihirang makita ng publiko. Na makita siya ng triplets, agad tumakbo ang tatlo patungo sa kanya. Mr. Giant, sigaw ni Shelo, sabay yakap sa binti ng lalaki. Napangiti si Rafael, isang tunay at tapat ng ngiti na nagpabilis sa tibok ng puso ni Victoria. Binuhat nito si Shelo at hinarap ang dalawa pa. Do you like the place, kids? Opo. Can we play hide and seek? Tanong ni Luna ang panganay na tila sinusuri din si Rafael kung mapagkakatiwalaan ito. Sure, but after you eat dinner, your mama and I have to talk about your school requirements, sagot ni Rafael. Habang naghahapunan sila sa mahabang dining table, pakiramdam ni Victoria isa silang pamilya, isang pinalawak na bersyon ng pangarap na hindi niya inakalang magiging totoo. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa likod ni Rafael, lalo na kapag gumagalaw ito, naaalala niya ang tattoo. Isang gabi, habang tulog na tulog ang triplets, pumasok si Victoria sa study room ni Rafael para ihatid ang gatas nito. Nadatnan niya ang lalaki na nakatalikod, walang suot na pang itaas. Dahil nagpapalit ito ng damit. Doon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng silid, malinaw na malinaw niyang nakikita ang dambuhalang tattoo ng dragon. Ang mga korba nito, ang matataas na kuko ng dragon na tila humahawak sa mga balikat ni Rafael. Eto na yon, wala nang duda. Nabitawan ni Victoria ang hawak na tray. Ang baso ng gatas ay nabasag, lumika na isang matalim na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis lumingon si Rafael, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Victoria, are you okay? Di makapagsalita si Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakapako rin sa likuran ng lalaki. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Ang lalaking amo niya, ang lalaking nagbibigay ng scholarship sa kanyang mga anak, ay ang mismong lalaking ama ng kanyang triplets. The Dragon, bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Rafael sa kanya, hindi inalintana ang mga basag na bubog sa sahig. What about my tattoo, Victoria? Is there something wrong? Huminga na malalim si Victoria, pilit pinipigilan ng luha. Wala po, sir. Nagulat lang po ako. Pasensya na po. Nilinisin ko lamang to. Ngunit habang nakayoko si Victoria para pulutin ang mga bubog, hindi niya alam na si Rafael ay nakatingin din sa kanya ng may malalim na pagdududa. May kung anong koneksyon na nagsisimula ng mabuo sa isipan ni Rafael at ang lihim na iniingatan ni Victoria sa loob ng 5 taon ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang katahimikan sa loob ng study room ay tila isang biging ingay na nagpapakaba kay Victoria. Habang siya'y nakaluhod sa malamig na sahig at pilit na pinupulot ang mga basag na bubog, nararamdaman niya ang titig ni Rafael na nanunuot sa kanyang likuran. Ang bawat piraso ng kristal na nahahawakan niya ay tila sumisimbolo sa kanyang tinatagong lihim, marupok at madaling makasugat. Hayaan mo na yan, Victoria. Ang janitorial staff na ang bahala dyan bukas. Seryosong sabi ni Rafael. Ngunit hindi tumigil si Victoria. Hindi po, sir. Baka po makasugat po to sa inyo o sa mga bata pagkagising nila. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang imahe ng dragon sa likod ni Rafael ay tila nakatatak na sa kanyang balintataw. Ito ang kumpirmasyong kinatatakutan niya. Ang lalaking ito, ang makapangyarihang CEO ang nagpapatakbo ng buhay niya ngayon, ay ang ama ni Luna, Sol at Shelo. I said, stop! Sa isang iglap na ramdaman ni Victoria ang malalaking kamay ni Rafael na humawak sa kanyang mga balikat upang patayuin siya. Dahil sa gulat hindi sinasadya, natusok na isang maliit na bubog ang dulo ng daliri ni Victoria. Ah! Mahina niyang daing? Agad na kumunot ang noo ni Rafael. Nang walang pasabi, hinila niya ang kamay ng dalaga at dinala to sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp. Look what you did. Masyado kang matigas ang ulo, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi galit kundi puno na isang kakaibang timpla ng otoridad at pag-aalala. Kumuha si Rafael ng first aid kit mula sa drawer. Pinaupo niya si Victoria sa kanyang sariling executive chair habang siya naman nananatiling nakatayo sa harap nito, nakayuko upang gamutin ang maliit na sugat.
Sa puntong ito, hindi pa rin suot ni Rafael ang kanyang pang-itaas. Ang bango ng kanyang balat, amoy sandalwood at mamahaling sabon ay direktang humahalimuyak sa ilong ni Victoria. "Sir, kaya ko na po ito." Mahinang protesta ni Victoria. Pagamat ang totoo, tila nanlalambot ang kanyang mga tuhod sa sobrang lapit nila. "Stay still, Victoria. Ito na lang ang gagawin mo, nagmamatigas ka pa?" Pabulong na utos ni Rafael. Dahan-dahang pinunasan ni Rafael ang dugo sa daliri ni Victoria gamit ang bulak na may alcohol. Ramdam ni Victoria ang init ng balat ni Rafael sa tuwing dumidikit to sa kanya. Sa bawat tampi, tila may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Napatingin si Victoria sa mukha ni Rafael. Ang matangos na ilong nito, ang mahahabang pilik mata at ang labi na tila laging nakatikom sa seryosong paraan. Bigla, nag-angat ng tingin si Rafael. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang ingay ng aircon at ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana ay naglaho. Ang tanging naririnig lamang ni Victoria ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. "Bakit ka ba nanginginig?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging malat at mas malalim. Dahan-dahan, inilapit ni Rafael ang kanyang mukha sa mukha ni Victoria, sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. "Is it because you are scared of me? Or is it because you feel his too?" "Sir, ang trabaho ko po." Nauutal na simula ni Victoria. "Forget the job for a second," putol ni Rafael. Nilapit ang kanyang kamay mula sa daliri ni Victoria patungo sa pisngi nito. Dahan-dahang inahaplos ang malambot na balat ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. "May kung ano sa'yo, Victoria. Nung una kitang makita sa mall, hindi ko na maalis ang isip ko sa'yo. At noong dinala kita rito, akala ko para lang sa trabaho. But every time I see you with the kids, every time I smell that scent of yours, it drives me crazy." Napapikit si Victoria. Ang haplos ni Rafael ay tila isang susi na nagbubukas ng mga pinto ng nakaraan na pilit niyang sinara. Gusto niyang sabihin ng totoo. Gusto niyang isigaw na siya ang babaeng yon mula sa 5 taon nang nakalilipas, ngunit ang takot na baka bawiin nito ang mga bata o itakwil, muli siya ang nanaig. Dahan-dahan inilapit ni Rafael ang kanyang labi sa noo ni Victoria, isang banayad at matamis na halik na tila nagbibigay ng proteksyon. Matapos yon, bumaba ang kanyang mga labi sa dulo ng ilong ni Victoria hanggang sa mag-abot ang kanilang mga hininga. "Mama?" Isang maliit na tinig mula sa pinto ang bumasag sa tensyon. Agad na lumayo si Victoria at tumayo. Halos matumba pa ang upuan sa pagmamadali. Doon sa pinto, nakatayo si Sol. Kinukuskus ang kanyang mga mata at yakap-yakap ang kanyang paboritong stuffed toy. "Sol, bakit gising ka pa, baby?" tanong ni Victoria, pilit na inaayos ang kanyang paboritong stuffed toy. Kahit na pulang-pula ang kanyang mga pisngi. "I had a bad dream, Mama. I want to sleep with you," sabi ni Sol habang naglalakad patungo sa kanila. Kaagad binuhat ni Rafael si Sol. Bago pa man makalapit ang bata sa mga bubog sa sahig. "Hey, little princess, no more bad dreams, okay? Nandito si Mr. Giant," malambing na sabi ni Rafael habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Sol kay Rafael, pagkatapos ay sa kanyang ina. "Are you and Mama playing? Bakit pa wala kayong t-shirt, Mr. Giant?" Napakamot sa ulo si Rafael habang si Victoria tila gustong lamunin ng lupa sa hiya. Mainit kasi, Sol. Sige na, dalhin mo na siya sa kwarto, Victoria. Ako na ang mag-aayos nito," sabi ni Rafael na tila ba bumalik na sa pagiging istriktong CEO, ngunit may bahid pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Habang naglalakad si Victoria palabas ng silid, bitbit si Sol, naramdaman niya ang titig ni Rafael na sumusunod sa kanya. Alam niya, simula sa gabing ito, hindi na lang basta trabaho ang namamagitan sa kanila. Ang kilig na naramdaman niya may halong kaba dahil sa bawat haplos ni Rafael lalong nagiging mahirap itago ang katotohanan ang pamilyang pinapangarap nito nasa harap na niya, hindi lang niya alam. Ang katahimikan sa penthouse ni Rafael nitong mga nakarang araw ay tilang katahimikan bagong isang malakas na unos. Habang abala si Victoria sa pag-aasikaso sa pag-aaral ng triplet sa St. Jude, hindi niya alam na si Rafael ay nagsimula na ring gumalaw sa dilim. Hindi mapakali si Rafael.
ang bawat sulap niya sa triplets, ang paraan ng pagkunot ng noo ni Luna, ang tawa ni Sol at ang hiling ni Shelo sa sining ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unti nabubuo sa kanyang isipan. Noong nakaraang gabi, habang nililinis niya ang pinaglalaroan ng mga bata, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa suklay na naiwan sa sofa. Isang mabilis sa tawag sa kanyang pinagkakatiwalaang doktor at ang DNA test ay agad na isinagawa ng palihim. Isang hapon, habang ang triplets ay nasa paaralan pa, pinatawag ni Rafael si Victoria sa kanyang study room. Pagkatapos ni Victoria, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Nakatayo si Rafael sa tapat ng bintana, hawak ang isang brown envelope. "Sir, may kailangan po ba kayong ipaschedule?" Tanong ni Victoria bagamat ang kanyang tuhod ay nagsisimulan ng manginig. Dahan-dahang umarap si Rafael. Binato niya ang envelope sa ibabaw ng mesa. "Basahin mo yan, Victoria. O baka naman di mo na kailangan basahin dahil alam mo nang nakasulat dyan." Nangangatog ang mga kamay na binuksan ni Victoria ang papel. Pagkakita niya sa salitang 99.9% probability of paternity, tila gumuho ang kisame sa silid ng kanyang ulunan. Nanlabo ang kanyang paningin. "Rafael, I can explain," pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos mawala. "Explain what?" sigaw ni Rafael. Ang kanyang galit ay yumanig na sa buong silid na ang tatlong batang inaalagaan ko. Ang tatlong bata na gabi-gabi kong iniisip kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanila ay mga anak ko pala. Bakit mo itinago sa akin, Victoria? Bakit tiniyaan mong malaman ko to sa pamamagitan pa ng isang pirasong papel? Napahigpi si Victoria. "Hindi ko alam na ikaw yon, Rafael. Noong gabing yon sa Vortex, madilim. Lasing ako, takot. Hindi ko nakita ang mukha mo. Ang tanging natatandaan ko lang ay ang tattoo sa likod mo. Paano ko malalaman na ang CEO ng Montenegro Group ay ang lalaking nakasama ko sa iisang pagkakamali?" Lumapit si Rafael. Hinawakan na mahigpit ang magkabilang braso ni Victoria. "Pagkakamali? Isang pagkakamali lang ba para sa iyo ang pagkakaroon ng mga anak ko? 5 years, Victoria. 5 years akong nangungulila sa babaeng hindi ko man lang nalaman ang pangalan, habang ikaw nagpapakahirap sa isang talyer kasama ng mga anak ko. Dahil wala na akong babalikan," sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Akala mo ba madali sa akin? Tinakwil ako ng pamilya ko. Pinalayas ako ng sarili kong ama dahil sa pagkakamaling yan." Napatigil si Rafael. Bahagyang lumuwag ang hawak niya. "What do you mean itinakwil ka? You are a degrasya based on your records?" Tumawa si Victoria na may halong luha. "Degrasya? Yun ang apelido ng nanay ko. Ang tunay kong pangalan, Victoria Isabel Monteclaro. Anak ako ni Don Severino Monteclaro ng Batangas. Pero nung nalaman niyang buntis ako at hindi ko kilalang ama, sinampal niya ako at sinabing patay ng anak niya. Minura ako sa buhay nila para hindi madungisan ng dangal ng mga Monteclaro." Tila nabitawan ni Rafael ang mundo nang marinig ang pangalang Monteclaro. Ang pamilyang Monteclaro ay isa sa pinakamahigpit na karibal ng mga Montenegro sa negosyo noon. Kaya pala pamilyar sa kanya ang aura ni Victoria dahil siya ang nawawalang prinsesa na usap-usapan sa Batangas 5 taon na ang nakalilipas. "Victoria," bulong ni Rafael, ang kanyang galit unti-unting napalitan ng matinding pagsisisi. "Hindi ko ginustong itago sila sa'yo," patuloy ni Victoria habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. "Pumasok ako rito bilang PA dahil kailangan ko ng pera para sa kanila. Nung nakita ko ang tattoo mo, doon ko lang nalaman. Natakot ako, Rafael. Natakot ako na baka bawiin mo sila sa akin dahil mas mayaman ka, mas makapangyarihan. Wala akong laban sa isang Montenegro." Hinila ni Rafael si Victoria at niyakap to na napakahigpit. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Hindi ko gagawin yon. Hindi kita aagawan ng anak, Victoria. Pero hindi ko rin hahayaan na maghirap pa kayo. Rafael, ano ang gagawin natin? Kapag nalaman to ng mga Monteclaro, nag-angat ng tingin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Hayaan mo siyang malaman. Hayaan mo na malaman ng buong mundo na ang mga anak ng isang Monteclaro ay ang tagapagmana ng isang Montenegro. Wala akong pakialam sa gulo ng pamilya natin noon. Ang mahalaga ngayon, akin kayo, akin ang triplets at sa akin ka. Sa gitna ng komprontasyong iyon,
Sa loob ng silid na puno ng tensyon at katotohanan, isang bagong kabanata ang nagbukas. Ang lihim ay wala na, ang pader gumuho na. Ang revelasyon ng katotohanan ay tila isang malaking tinik na nabunot sa dibdib ni Victoria. Ngunit pinigilan to ng matinding kaba para sa kanyang mga anak. Paano may papaliwanag sa 3-5 taong gulang na bata na ang Mr. Giant na hinahangaan nila ay ang amang matagal na nilang tinatanong? Kinabukasan sa loob ng malawak na sala sa penthouse, pinaupo ni Rafael at Victoria ang triplet sa malambot na alpombra. Ang sikat ng hapon banay na tumatama sa mukha ng mga bata na tila nagtataka kung bakit seryoso ang kanilang mama at ang kanilang boss. Luna, Sol, Shelo, may sasabihin kami ni mama sa inyo, panimula ni Rafael. Lumuhod siya upang maging kapantay ang paningin ng mga bata. Ang kanyang boses na dati malamig at puno ng otoridad, naging malambot at nanginginig sa emosyon. Is it a game? Tanong ni Sol habang nakahawak sa kanyang paboritong manika. Huminga na malalim si Victoria, hinawakan ang kamay ni Rafael. Mga anak, tanda niyo ba yung kwento ni Mama tungkol sa inyong papa na darating siya kapag tamang panahon na? Tumango ang triplets, ang kanilang mga mata punong-puno ng kuryosidad. I am your papa. Diretsong sabi ni Rafael. I'm sorry it took me this long to find you, but I promise I will never leave you again. Katahimikan. Nagkatinginan ng triplets. Si Luna ang pinaka-obserba sa tatlo ay dahan-dahan lumapit kay Rafael at hinawakan ang mukha nito. Kaya po ba magkamukha tayo ng eyes? Napaiyak si Victoria sa sinabi ng anak. Niyakap ni Rafael ang tatlo ng sabay-sabay. Yes, Luna. We have the same eyes, the same heart. I am your papa. Papa! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo bago sila sumunggab ng yakap sa lalaki. Sa sandaling yon, ang penthouse na dati tuyot at malamig na puno ng tunay na init ng isang pamilya. Ang mga sumunod na araw naging paraiso para sa kanilang 5. Sinantabi muna ni Rafael ang kanyang mga business meeting upang bumawi sa 5 taong nawala sa kanya. Nagkaroon sila ng isang grandiosong home camp out. Nagtayo si Rafael ng malalaking tent sa gitna ng sala at doon sila natulog na 5. Papa, tell us a story about the dragon. Hiling ni Shelo habang nakahiga sa bisig ni Rafael. Napatingin si Rafael kay Victoria na nasa kabilang gilid niya. Ngumiti siya at dahan-dahang hinila ang laylayan ng kanyang shirt upang pakita ang bahagi ng tattoo. The dragon is a protector, Shelo. He was lost for a long time but then he found a beautiful princess and 3 little stars and he vowed to protect them forever. Sa bawat haplos, sa bawat laro ng taguan sa loob ng penthouse at sa bawat sabay-sabay nilang pagkain, unti-unting nalulusaw ang pader sa pagitan ni Victoria at Rafael. Hindi na lang to tungkol sa mga bata, ito ay tungkol sa 2 pusong pinagtagpo ng isang pagkakamali na ngayon nagiging kanilang pinakamalaking pagpapala. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang triplet sa loob ng tent, lumabas sina Victoria at Rafael sa veranda upang pagmasdan ng mga ilaw ng lungsod. Salamat, Rafael, mahinang sabi ni Victoria habang nakasandal sa rehas. Hindi ko inakalang magiging ganito sila, kalabis sumaya. Inakbayan siya ni Rafael at hinila papalapit sa kanyang katawan. I should be the one thanking you, Victoria. You raised them well. You turned our mistake into a masterpiece. I love them, and I'm starting to realize how much I missed out on you too. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang niyoko ni Rafael ang kanyang ulo at hinalikan si Victoria. Isang halik na hindi nadala ng alak o ng dilim, kundi ng pag-ibig na unti-unting sumisibol sa gitna ng kanilang bagong simula. Ramdam ni Victoria ang tibok ng puso ni Rafael na tila sumasaboy sa kanya. Ang itinakwil na anak ng mga Monteclaro nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan sa piling ng isang Montenegro. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, alam nila may isang anino pa ring nagbabanta. Ang balita tungkol sa triplets ay hindi magtatagal at makakarating sa mga taong pilit nilang iniiwasan. Ang katahimikan ng linggo ng umaga sa penthouse ni Rafael, biglang nabulabog nang tumunog ang intercom mula sa lobby. Isang grupo ng mga kalalakihang nakabarong at may matitigas na anyo ang pilit na gustong pumasok. Sir Rafael, someone is here. He claims to be Don Severino Monteclaro. Hindi po namin mapigilan. Kinakabahang ulat ng security detail ni Rafael.
Biglang namutla si Victoria. Ang hawak niyang tasa ng kape bahagyang nanginig. Papa, bulong niya. Ang takot na baon niya mula nung gabing pinalaya siya ay tila bumalik na parang isang malakas na agos. Stay here with the kids, Victoria. Don't come out. Mariing utos ni Rafael. Ang kanyang mukha agad na nag-iba. Ang malambot na amang nakikipaglaro kanina napalitan na isang mapanganib na asul na apoy na sa kanyang mga mata. Ngunit huli na. Bumukas ang malaking pintuan sa penthouse at pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Ang kanyang tindig ay puno ng hambog at kapangyarihan. Si Don Severino Monteclaro. Nasaan ang anak ko? Sigaw ng matanda. Ang boses ay umalingaw sa bawat sulok ng marangyang penthouse. Lumabas si Victoria mula sa kusina. Hindi niya kayang magtago habang naririnig ang boses ng ama. Papa, bakit kayo nandito? Victoria Isabel, ang kapal na mukha mong magtago rito sa kompetensya natin? Nabalitahan ko ang tungkol sa mga bata. Pinahiya mo na ako noon. Huwag mong isiping hayaan kitang ipahiya ang pamilya natin sa pangalawang pagkakataon. Galit na sigaw ni Don Severino. Lumingon siya kay Rafael ng may pangungutya. At ikaw, Montenegro, ibigay mo sa akin ang anak ko at ang mga apo ko. Sila ay mga Monteclaro, hindi sila mananatili sa lungga na isang kaaway. Humakbang si Rafael at humarang sa gitna na Victoria at Don Severino. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. You have a lot of nerve, Don Severino. Ang pumasok sa pamamahay ko at hingi ng mga taong ikaw mismong nagtapon? Dugo ko sila. Ang mga batang yon ay may dugong Monteclaro? Dugo? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Rafael. Nasaan ang dugo mo nung buntis ang anak mo at pinilayas mo siya sa gitna ng ulan? Nasaan ang dugo mo nung nagtatrabaho siya sa isang maduming talyer sa Laguna para lang may maipakain sa mga apo mo? You didn't have a daughter for 5 years, Don Severino. You killed her the moment you slapped her and told her that she was dead to you. Wala kang pakialam, Montenegro. I have the law on my side. I will take them back to Batangas kung saan sila nararapat. Sa puntong yon, lumabas ang triplets mula sa kanilang kwarto dahil sa ingay. Nakatitig sa matandang lalaking may galit na mukha. Lumapit si Sol kay Victoria at yumakap sa binti nito. Mama, who is this scary man? Tumingin si Don Severino sa triplets. Bahagyang lumambot ang kanyang anyo na makitang tatlong bata, ngunit ang kanyang pride mas matimbang. Halina kayo mga bata. Ako ang inyong lolo. Isasama ko kayo sa isang tunay na palasyo, hindi sa lugar na to. Huwag kang lalapit sa kanila. Bantaan Rafael. Ang kanyang boses mababa ngunit puno ng panganib. Hindi mo sila mahahawakan kahit dulo ng daliri nila. Ang mga batang yon hindi Montefalco sa paningin mo, kundi mga tool para sa reputasyon mo. Pero sa akin sila ang buhay ko. Anong karapatan mo? Sigaw ni Don Severino. I am their father. Sigaw ni Rafael na nagpatahimik sa buong silid. I am the man from that night. I am the father of the triplets at kung sa tingin mo, hahayaan kitang saktan o bawi na mag-iina ko, nagkakamali ka. Gagamitin ko ang bawat sentimo, bawat koneksyon, at bawat kapangyarihan ng Montenegro para siguraduhin na hindi muling masisilayan ng mga anak ko. Lumapit si Rafael kay Don Severino, tila isang leon handang manakmal. Umalis ka na, bago ko pa makalimutang matanda ka. Victoria is no longer your puppet, she is mine. At ang mga bata, subukan mo silang hawakan at ipapakita ko sa iyo paano magwala ang isang dragon. Nanginginig sa galit at hiya, tumalikod si Severino. Hindi pa tayo tapos, Montenegro. Victoria, pagsisisihan mo to. Nang tuluyang makaalis ang matanda, tila nawala ng lakas si Victoria at napaupo sa sofa. Agad siyang nilapitan ni Rafael at niyakap ng mahigpit. Hush, Victoria, he's gone. Hindi ko hayaang sasaktan kanya uli. Rafael, natatakot ako. Makapangyarihan si Papa? Hikbi ni Victoria. Hinawakan ni Rafael ang kanyang muka, pero nasan ang kanyang mga luha? He might be a king in Batangas, but this city and in this family, I am the law. Protektado kayo. Pinapangako ko, hindi na kayo muling mag-iisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Victoria ang tunay na seguridad. Ang lalaki na dati kinatatakutan niya, siya nang naging pinakamalakas niyang sandigan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niya, sa piling ni Rafael wala na siyang dapat ikatakot. Matapos ang pagpapakitang gila si Don Severino, tila naging isang kuta ang penthouse ni Rafael.
Dinoble ang mga security detail at tinitiyak na bawat pintuan at elevator kontrolado ng mga Montenegro. Ngunit sa loob ng mga dingding na iyon, may ibang uri ng tensyon ang namamayani. Isang tensyon na hindi dala ng takot, kundi ng unti-unting paglalapit ng dalawang pusong matagal pinaglayo ng tadhana. Gabi na, ngunit hindi dalawin ng antok si Victoria. Nakatayo siya sa veranda, nakatingin sa malawak na syudad na tila isang dagat ng mga bituin. Ramdam niya ang lamig ng hangin, ngunit mas nararamdaman niya ang bigat ng mga pangyayari. Hindi ka pa rin ba makatulog? Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Di na kailangan lumayon ni Victoria para malaman ko sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang init na nagmumula sa presensya nito ay sapat na. Lumapit si Rafael at tumayo sa tabi niya. Ang mga braso nito nakasandal sa rehas. Iniisip ko lang si Papa, pag-amin ni Victoria. 5 taon siyang wala sa buhay ko, Rafael. 5 taon niya akong tinuring na patay. Pero ngayong alam niya na may mga apo siya o lalaking Montenegro ang ama, bigla siya nagpakita. Di ko alam kung matutuwa siya o matatakot. Hinarap siya ni Rafael. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ang mga mata ng binata tila nagniningning sa determinasyon. Huwag mong isipin ang gusto niya. Isipin mo ang gusto mo, Victoria. Hindi mo kailangan maging masunuring anak. Ngayon, ikaw ang nanay ni Luna, Sol at Cielo. At ikaw ang babaeng mahalaga para sa akin? Napatingin ng diretsyo si Victoria kay Rafael. Bakit, Rafael? Bakit mo to ginagawa? Dahil ba sa triplets? Dahil ba gusto mong bumawi sa 5 taon? Humakbang papalapit si Rafael. Sapat na para maramdaman ni Victoria ang hininga nito sa kanyang noo. Nung una akala ko dahil lang sa mga bata. Pero sa bawat araw na nakikita kitang nagtatrabaho, sa bawat oras na nahuhuli kitang ngumingiti habang pinapanood silang maglaro, na-realize ko na ikaw ang hinahanap ko. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng mga anak ko, kundi dahil ikaw si Victoria, ang babaeng matapang, masipag at may paninindigan. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Victoria. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. 5 years ago, I was a man who had everything but felt nothing. One night with you changed that even if I didn't know your name. Now that I have you back, I'm not just going to be a father to our kids. I want to be the man you can lean on for the rest of your life. Naramdaman ni Victoria ang pangingilid ng kanyang mga luha. Rafael, ang dami nating pinagdaanan. Ang talyer, ang galit ni Papa, ang mga sikreto. Then let's start fresh, bulong ni Rafael. Walang boss at assistant. Walang Montenegro at Monteclaro. Tayo lang. Dahan-dahan, niyoko ni Rafael ang kanyang ulo. Ang halik na sumunod ay puno ng pangako. Hindi na ito halik ng 2 estranghero sa dilim, kundi ang halik ng 2 taong handang harapin ang anumang unos basta't magkasama. Kinabukasan, nagpasya si Rafael na dalhin ng mag-iina sa isang pribadong resort sa Batangas, isang lugar na hindi pagmamayari ng mga Montefalco. Gusto niyang bigyan ng pahinga ang triplets at si Victoria mula sa gulo ng syudad. Papa, look! I can swim like a mermaid! Tili ni Cielo habang suot ang kanyang kulay rosas na salbabida. Be careful, Cielo! Sigaw ni Victoria mula sa pampang, habang nakaupo sa tabi ni Rafael. Hayaan mo sila, Victoria. They are safe here. Ani Rafael habang pinagmamasdan ang triplet sa nagtatampisaw sa tubig kasama si Luna at Sol. Minsan pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat ng to, sabi ni Victoria habang nakasandal sa balikat ni Rafael. Dati, iniisip ko lang, paano itataguyod ang susunod na buwan sa talyer? Ngayon, narito na kami, masaya at buo. Hindi to panaginip, Victoria. This is our reality now, sagot ni Rafael. Kinuha niya isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Rafael, ano yan? Binuksan ni Rafael ang box. Tumambad ay isang singsing na may dambuhalang brilyante na napapalibutan ng maliliit na sapphire na kulay asul. Ang kulay ng mga mata ng kanilang triplets. I don't want to wait for another 5 years. I want to make this official. Victoria Isabel Monteclaro, will you marry me? Will you give me the honor of being your husband and the father of your children? Napahandusay si Victoria sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang mga hikbi halo ng saya at ginhawa.
Sa malayo narinig ng triplets ang usapan at agad na nagsitakbuhan patungo sa kanilang mga magulang. Tila alam ang mahahalagang sandaling yon. Say yes, Mama! Say yes! Sigaw ni Sol at Luna habang tumatalon. Yes, Rafael. Yes! Sagot ni Victoria sa gitna ng kanyang mga luha. Sinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Victoria at muli silang nagyakap, habang ang triplet sumisiksik sa gitna nila. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Batangas, sa mismong lugar ko saan siya tinakwil noon, muling nabuo ang pagkatao ni Victoria. Ang prinsesang tinapon ay magiging reyna na ngayon, hindi ng isang mansyon kundi ng isang pamilya na binuo ng pag-ibig at katotohanan. Ngunit habang nagdiriwang sila sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang nakatanaw. Si Don Severino ay hindi pa tapos. Ang kanyang pride mas malalim pa sa dagat at handa siyang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Kahit pa ibig sabihin nito, sirain ng kaligayahan na kabubuo pa lamang. Maagang naganda si Victoria dahil nais ng triplet surpresahin si Rafael sa opisina nito. Bit-bit ang mga lunchbox na naglalaman ng paboritong ulam ng binata, masayang naglalakad ang mag-iina sa hallway na executive floor ng Montenegro Group of Companies. Mama, will Papa like the drawings I made for him? Tanong ni Luna habang maingat na hawak ang kanyang folder. Of course, baby. Papa loves everything you make. Nakangiting sagot ni Victoria. Ngunit pagdating nila sa tapat ng opisina ni Rafael, bahagyang nakabukas ang pinto. Bago pa man makapasok si Victoria, narinig niya isang pamilyar at nakakarinding boses. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Oh, Rafael, I know you were lonely. My uncle told me everything. Hindi ko akalaing dito mo lang itatago ang pinsan kong ligaw, wika na isang babae. Doon sa loob nakatayo si Beatrix Monteclaro, ang pinsan ni Victoria na matagal nang may lihim na galit sa kanya. Mula bata pa sila, inggit na si Beatrix sa katalinuhan at atensyong nakakuha ni Victoria mula sa pamilya. Nang itakwil si Victoria, si Beatrix ang naging paborito ni Don Severino. Get out, Beatrix. I have no business with you or your uncle. Malamig na banta ni Rafael. Ngunit si Beatrix na bihasa sa manipulasyon, biglang lumapit kay Rafael. Don't be like that, Rafael. We could be a much better match than... Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Beatrix ang kurbata ni Rafael at bigla tong hinalikan sa labi. Nagulat si Rafael at natigilan na ilang segundo bago mabilis na naitulak ang babae. Eksaktong pagpasok ni Victoria kasama ng triplets. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog. Akala niya ito na ang katapusan ng relasyon nila ni Victoria. Victoria, it's not what it looks like, pasigaw na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses puno ng takot na baka mawala ng tiwala ang dalaga. Ngunit sa halip na sumigaw, umiyak o mag-eskandalo, nanatiling kalmado si Victoria. Binaba niya ang lunchbox sa lamesa at hinarap ang pinsan na halos mapunit ng labi sa kapal ng lipstick. Mama, why is that lady kissing Papa? Tanong ni Shelo na may halong pagkalito. Ngumiti si Victoria sa kanyang mga anak. Don't worry, babies. This lady is just acting, pero hindi naman siya magaling. Lumapit si Victoria kay Rafael. Kumuha siya ng tissue sa kanyang bag at dahan-dahang pinahid ang mantsa ng pulang lipstick sa labi ng binata. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng selos, kung hindi, puno ng pangunawa. Eto, Rafael, pahidin mo yan. At pagkatapos mag-toothbrush ka ha, baka may mikrobyong naiwan, mahirap na. Mahinahon niyang sabi. Napanganga si Beatrix. What? Victoria, hindi ka ba magagalit? I just kissed your man. Lumingon si Victoria kay Beatrix. Ang kanyang tingin ay puno ng otoridad na tila ba siya pa rin ang summa cum laude at ang tunay na prinsesa ng mga Monteclaro. Beatrix, kilala kita. At kilala ko si Papa. Alam ko na siya ang nagpadala sa iyo rito para gumawa ng eksena at pag-awayin kami. Masyado ng gasgas ang script na to. Wika pa ni Victoria. Sa totoo lang, naaawa ko sa'yo. Hanggang ngayon ba naman, kailangan mo pa rin gamitin ang sarili mong katawan para makuha ang atensyong hindi mo makuha sa sarili mong pagsisikap? You are a bad actress, Beatrix. Masyadong pilit ang mga eksena mo. You brat?
Susugod sana si Beatrix pero humarang na si Rafael na ngayon ay mas kalmado na dahil sa reaksyon ni Victoria. Security, escort this woman out and make sure she never sets foot in any Montenegro property again. Mariin na utos ni Rafael. Nang makalabas si Beatrix na nagwawala, muling hinarap ni Rafael si Victoria. Victoria, I'm sorry. Hindi ko inaasahan na... Pinatigil siya ni Victoria sa pamamagitan ng paglalagay ng daliri sa kanyang labi. Alam ko, Rafael. Alam ko napakana ito ni Papa para subukin tayo. Pero nakalimutan niya yata na hindi na akong Victoriang sunod-sunuran lang. Nagtrabaho ako sa talyer, Rafael. Nakaharap ako ng ibang-ibang klaseng tao. Hindi ako basta-basta magpapadala sa murang palabas ng pinsan ko. Niyakap ni Rafael si Victoria na napakahigpit, habang ang triplets nakisali na rin sa yakapan. I'm so lucky to have you. I promise, hindi na mauulit yon. Mag-toothbrush ka muna, Papa. Biro ni Sol na nagpatawa sa kanilang lahat. Sa kabila ng pagtatangka na sirain sila ni Don Severino, lalong tumibay ang tiwala ni na Victoria at Rafael sa isa't isa. Napatunayan ni Victoria na ang pag-ibig na dumaan sa hirap ay hindi basta-basta matitibag ng anuman na panunukso o manipulasyon. Ang laban sa mga Monteclaro patuloy, ngunit sa pagkakataong ito, sila ay naging solidong pader na handang harapin ang lahat. Matapos ang nangyari sa opisina, nagpasya sina Rafael at Victoria na ang tanging paraan para makamit ang tunay na katahimikan ay ang lumayo. Napagkasundoan nilang manirahan sa Switzerland kung saan may mga ari-arian ng mga Montenegro at doon malayong makapaglalaro ang triplets nang walang aninong nagbabanta. Ngunit bago ang lahat, alam ni Victoria na kailangan niyang harapin ang kanyang ama sa huling pagkakataon, hindi para humingi ng tawad kundi para magpaalam. Bumalik si Victoria sa mansyong kinalakan niya sa Batangas. Bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Mga alaala ngayon nababalutan na ng pait. Nadatnan niya si Don Severino sa library. Nakaupo sa kanyang tinitingalang upuan, tila isang hari na unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang kaharian. Nandito ka ba para hingin ang basbas ko sa kasal niyo ng Montenegro? Bungad ng matanda. Hindi man lang tumitingin sa anak. Nandito ako para magpaalam, Papa. Mahinahong sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay wala ng takot, tanging lungkot na lamang ang nananatili. Aalis na kami. Pupunta na kami sa ibang bansa at doon maninirahan kasama ng mga anak ko. Napatigil ang matanda at dahan-dahan tumingin kay Victoria. Tatalikuran mo ang pamilya mo para sa lalaking yon? Kayo ang unang tumalikod sa akin, Papa. May panginginig sa boses na sabi ni Victoria. Noong gabing pinalayas ninyo ko. Hindi niyo lang ako itinaboy sa buhay na ito. Tinanggalan niyo rin ako ng ama. Sa loob ng 5 taon, ang tanging naging pamilya ko lang ay ang triplets. Sila ang nagligtas sa akin nung gustong-gusto ko ng sumuko. Lumapit si Victoria at lumuhod sa tapat ng kanyang ama. Hinawakan niya ang naninigas na kamay nito. Papa, patawad kung di ko naging kayang maging perpektong anak para sa inyo. Pero pagod na akong matakot. Pagod na akong magtago. Gusto ko lang maranasan ng mga anak ko ang mabuhay ng walang kinatatakutan. Hiling ko lang po, wag niyo kaming guguluhin. Hayaan niyo kaming maging masaya. Tumulo ang mga luha ni Victoria sa kamay ng ama. Sa kabila ng lahat ng sakit, ama pa rin niya ito. Mahal ko kayo, Papa, pero hindi ko na kayang isakripisyo ang mga anak ko para sa pride ninyo. Tumayo si Victoria, dahan-dahang tumalikod. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang paglabas ng pinto. Ngunit, bago pa siya makalabas ng library, narinig niya na ang isang malakas na paghingal. Victoria! Victoria! Lumingon si Victoria at nanlalaki ang mga mata na makita na kahawak ang kanyang ama sa kanyang dibdib. Namumutla at tila hindi makahinga. Ang tungkod nito ay nalaglag sa sahig. Lumika na isang nakabibinging tunog. Papa! Sigaw ni Victoria. Agad siyang tumakbo pabalik at sinalaw ang ama bago pa ito tuluyang mahulog mula sa upuan. Papa, wag po! Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya? Sa gitna ng taranta, naramdaman ni Victoria ang mahigpit na pagkakahawak ni Don Severino sa kanyang braso. Ang matigas na mukha ng matanda napalitan ng takot. Isang takot na tila ngayon lang niya naipakita sa buong buhay niya.
Patawad, anak, pabulong na sabi ni Don Severino bago tuluyang nawala ng malay. Sa loob ng ospital, hindi mapakali si Victoria. Dumating si Rafael bitbit ang triplets upang samahan siya. Matapos ang ilang oras sa tila walang katapusan, lumabas ang doktor. He suffered a severe myocardial infarction, but he is stable now, paliwanag ng doktor. It was lucky that someone was there to give immediate assistance. He needs rest and minimal stress. Pumasok si Victoria sa ICU. Nakita niyang nakaratay ang makapangyarihang Don Severino. Maraming tubong nakakabit dito at tila biglang tumanda ng 10 taon. Nilapitan siya ni Rafael, hinawakan ang kanyang balikat. Magiging maayos din siya, Victoria, bulong ni Rafael. Bakit kung kailan handa nang lumayo, tsaka naman nangyari ito? Hikbe ni Victoria. Rafael, kahit anong gawin niya, hindi ko kayang iwanan siya ng ganito. Dinala ni Rafael ang triplet sa tabi ng kama ng kanilang lolo. Kahit di nila to gaanong kilala, ang inosenteng pag-aalala ay bakas pa rin sa kanilang mga mukha. Si Shelo ay dahan-dahang humawak sa daliri ng matanda. Get well soon, Lolo Scary, bulong ni Shelo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang dinilat ni Don Severino ang kanyang mga mata. Nakita ang kanyang anak na umiiyak at ang 3 bata na bunga ng gabing tinuring niyang kamalian. Sa harap ng kamatayan, ang lahat ng pride at dangal na ipinaglalaban niya ay biglang nawala ng halaga. Tumingin siya kay Victoria, pagkatapos ay kay Rafael. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging pagsisisi na lamang. Isang mahinang piga sa kamay ni Victoria ang naging sagot niya. Isang senyas na marahil sa pagitan ng buhay at kamatayan ay natutunan na niyang bumitaw sa galit upang bigyang daan ng pagpapatawad. Ang puting silid ng ospital na babalutan ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang ritmiko ng tunog ng heart monitor ang nagsisilbing musika sa gitna ng tensyon. Nakaupo si Victoria sa tabi ng kama ng kanyang ama habang sa di kalayuan nakatayo si Rafael, binabantay ng triplets na tahimik na naglalaro sa isang sulok. Dahan-dahan, gumalaw ang mga daliri ni Don Severino. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang kisame ang kanyang hinanap, kundi mukha ng anak na 5 taon niyang ipinagkait sa sarili. Victoria? Paos at mahinang tawag nito. Papa, wag po muna kayo magsalita. Kailangan niyo pong magpahinga? Mabilis sa tugon ni Victoria habang pinupunasan ng luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Umiling ang matanda, pilit humahabol ng hininga. Hindi, kailangan mo itong marinig. Baka hindi na ako magkaroon ng isa pang pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pasanin. Alam ko, naging halimaw ako sa paningin mo. Ang akala mo, reputasyon lang ng mga Montefalco ang mahalaga sa akin. Yumuko si Victoria, hindi makatingin ng diretsyo. Yun naman po ang pinaramdam niyo sa akin, Papa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Severino. Nung isilang ka ni Elena, nung bawiin siya ng buhay habang nilalabas ka sa mundong to, nangako ko sa kanya. Nangako kong poprotektahan kita sa lahat ng uri ng sakit. Pero sa sobrang takot ko na mawala ka rin sa akin, naging bilanggo kita. Akala ko kapag naging perpekto ang buhay mo, hindi ka masasaktan. Akala ko kapag naging strikto ko, malalayo ka sa panganib. Napatigil si Victoria. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang yumaong ina ng may ganitong uri ng emosyon. Noong gabing nalaman kong buntis ka, patuloy ng matanda, habang nanginginig ang kanyang tinig. Di ako na gulat or nagalit dahil nawisa ng pangalan natin. Nagalit ako dahil natakot ako para sa'yo. Natakot ako na mag-isa ka. Nalokohin ka lang ng kusinong lalaki na matutulad ka sa akin. Isang magulang na naiwan mag-isa. Pero dahil sa sobrang pride ko, sa halip yakapin ka ay tinulak kita palayo. Ginamit ko ang galit para itago ang takot ko. Humikbi na ng tuluyan sa Victoria. Di niya inakalang sa likod ng matigas na kuta ng kanyang ama ay may pusong sugatan din pala. Victoria, anak, patawarin mo ko? Pagsusumamo ni Don Severino. Sa loob ng 5 taon, gabi-gabi akong di nakakatulog. Pinapahanap kita pero ang bilin ko sa mga tauhan ko, huwag magpapakita sa'yo kapag nahanap ka na. Gusto ko lang malaman kung buhay ka pa. At nung nalaman kong nahanap ka ng isang Montenegro, natakot ako na baka saktan ka lang niya tulad ng ginawa ko.
Tumingin si Don Severino kay Rafael na noon ay lumapit na rin sa tabi ng kama. Rafael, seryosong hiling ko sa'yo. Huwag mong gagawin sa kanya ang ginawa ko. Huwag mong hayaan ang pride mong masunod. Mahalin mo siya, mahalin niyo ang mga bata. Tumango si Rafael. Seryoso at puno ng respeto ang mukha. Pangako po, Don Severino, hindi ko sila pababayaan. Tinawag ni Victoria ang triplets. Lumapit ang tatlo at medyo may pag-aalinlangan pa rin, pero nang makitang umiiyak ang kanilang mama, mabilis silang hinawakan ang kamay ng kanilang lolo. Lolo, don't cry anymore. We will give you our chocolates para maging strong ka, sabi ni Sol na nagpangiti sa matanda sa gitna ng kanyang panghihina. Mga apo ko, bulong ni Don Severino. Patawarin niyo ang inyong lolo. Masyado siyang naging matanda at makitid ang isip. Pero simula ngayon wala nang mananakit sa inyo. Kahit ang sarili niyo pang lolo, hindi na kayo gagambalain. Sa sandaling yon, ang pader na namamagitan sa kanila sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng gumuho. Ang kapatawaran ay tila isang mahiwagang gamot na nagbigay kulay sa maputlang mukha ng matanda. Di man agad-agad mabubura ang 5 taon ng paghihirap, ang mahalaga, nagsimula na ang paghilom. Niyakap ni Victoria ang kanyang ama, isang yakap na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pinapatawad ko na po kayo, Papa. Salamat. Salamat at bumalik kayo sa akin. Sa labas ng bintana ng ospital, ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Nagbibigay ng bagong liwanag sa isang pamilyang muling nabuo. Wala nang takot, wala nang lihim. Tanging ang pag-asa na isang bukas na puno ng pag-ibig at kapayapaan para kay Victoria, Rafael at sa kanilang triplets. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Batangas ay tila nakikisama sa ligaya ng bawat pusong naroroon. Ang malawak na hardin ng bagong tayong resort ni Rafael at Victoria ay napuno ng mga puting bulaklak, lunti ang mga halaman at amoy ng sariwang hangin mula sa dagat. Ito ang araw na tila isang panaginip lamang ng mga panahong nasa ilalim pa ng sasakyan si Victoria sa talyer. Ngunit ngayon ang lahat ay totoo. Sa gitna ng altar na nakaharap sa dapit hapon, nakatayo si Rafa Montenegro. Napakakisig nito sa kanyang puting tuxedo, ngunit ang mas kapansin-pansin ang emosyon sa kanyang mga mata habang iniintay ang kanyang babae. Sa tabi niya, suot ang kanilang mga munting gown na kulay champagne ay ang triplets. Sina Luna, Sol at Cielo ang nagsilbing flower girls at sa bawat takbang nila bakas ang gislap ng saya. Ang mga batang dati walang ama, ngayon simbolo ng isang matatag na pamilya. Nagsimulang tumugtog ang isang madamdaming himig ng violin. Ang lahat tumayo, at sa dulo ng mahabang pasilyo lumitaw si Victoria Isabel Monteclaro. Napakaganda niya sa kanyang serpentina style na lace gown na bumabalot sa kanyang perpektong hubog. Ngunit ang mas nakakaantig sa lahat ay ang lalaking umaalalay sa kanyang braso, si Don Severino Monteclaro, na bagamat may hawak pang tungkod dahil sa kanyang paggaling ay taas noong inihahatid ang kanyang kaisa-isang anak. Sa bawat hakbang nila, tila bawat sakit ng nakaraan ay ibinabaon na sa lupa. Nang makarating sila sa harap, huminto si Don Severino. Tumingin siya kay Rafael, dahan-dahang iniabot ang kamay ni Victoria. Rafael, binibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang kayamanan ng mga Monteclaro. Ingatan mo siya dahil kung hindi, kahit matanda na ako, hahanapin kita. Biro ng matanda na may halong seryosong babala. Ngumiti si Rafael at maling tinanggap ang kamay ni Victoria. Pangako po, Don Severino, hindi ko na siya bibitawan. Sa gilid nakaupo ang mga magulang ni Rafael, sina Doña Aurora at Don Miguel Montenegro. Katabi nila ang iba pang mga kamag-anak ng dalawang pamilya. Ang dating mahigpit na magkaribal sa negosyo at kapangyarihan ay nagpapalitan na ngayon ng ngiti at pagtango. Ang kasalang ito ay hindi lamang pag-iisang dibdib ni Rafael at Victoria. Ito ay ang formal na pagtatapos ng dekada ng hidwaan sa pagitan ng mga Montenegro at Monteclaro. Victoria, simula ni Rafael nang magpalitan na sila ng sumpa. 5 years ago, we were strangers lost in a night of confusion. I didn't know your name, but my heart never forgot your soul. Thank you for being strong, for raising our daughters with so much love, and for giving me a second chance to be the man you deserve. You are my home, my peace, and my forever. Naiyak si Victoria habang binibigkas ang kanyang vows. Rafael, I lived my life in a fear for a long time.
Fear of my past, fear for my children's future. But when you came, you turned my fear into strength. You did not just give me a name or a life of luxury. You gave me a family that is whole. Sa iyo ko natutunan ang tunay na pag-ibig, marunong maghintay, marunong magpatawad at handang lumaban. I love you and I will be your partner in everything, through grace and gold. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari. Sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan, hinalikan ni Rafael si Victoria ng may matinding pagmamahal. Agad namang sumugod ang triplets at yumakap sa kanilang mga binti, dahilan para tumawang lahat. Ang resepsyon ay naging isang malaking selebrasyon ng pagkakaisa. Makikita si Don Severino na nakikipag-inuman at tawanan kay Don Miguel Montenegro. Tila mga matalik na magkaibigan na nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga apo. Kailan tayo susunod sa mga lalaking apo? Biro ni Don Miguel na nagpatawa sa lahat. Nagkatinginan sina Rafael at Victoria habang sumasayaw sa gitna ng dance floor. Sa labas, ang langit ay napuno ng mga makukulay na fireworks na nagliliwanag sa karagatan ng Batangas. Happy, Mrs. Montenegro? Bulong ni Rafael sa tenga ni Victoria habang mahigpit ang hawak sa kanyang bewang. Higit pa sa happy, Rafael. Pakiramdam ko lahat ng paghihirap ko sa talyer noon, sulit na sulit dahil dinala ko noon pabalik sa'yo, sagot ni Victoria. Sumingit ang makulit na si Sol sa pagitan nila. Papa, can we eat the giant cake now? Luna says we have to wait but I'm hungry. Natawa ang mag-asawa at binuhat ni Rafael si Sol. Let's go kids, let's cut the cake. Habang pinapanood ni Victoria ang kanyang asawa, nakarga ang triplets patungo sa dambuhalang wedding cake, napatingala siya sa langit. Alam niya sa bawat hirap may kapalit na ginhawa. Ang dating tinakwil na prinsesa na hanap ng kanyang kaharian, hindi sa ginto, kundi sa piling ng lalaking may 3 dragon at sa 3 anghel na nagbabago sa kanyang mundo. At hanggang dito na lamang po ang ating kwento para sa araw na ito. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Victoria at ang paninindigan ni Rafael na itamang lahat para sa kanyang pamilya. Isang mahalagang paalala lamang para sa ating lahat, huwag nating hayaan ang ating pride ang maging hadlang sa pagmamahalan dahil sa huli ang kapatawaran at pag-ibig pa rin ang tunay na magpapalaya sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating kwentong aantig sa inyong mga puso.